Magandang araw sa inyo mga banateros. People power na ho talaga ang nangyayari ngayon. At hindi lamang po ito nangyayari sa Pilipinas. Worldwide po ang people power para ho kay Pangulong Duterte. At hindi lang po yun. Ang matindi naman sa kabilang kampo, naglalaglaga na po sila. Alam mo naman, yan ang unitae, laglagan, walang tulungan, at higit sa lahat, traidura, no, yan ang totoo. Gago! Hindi totoo po mga kababayan, ha. Yan po ang nangyayari. Sa kampo ng mga Duterte, united ang mga kababayan natin, kahit yung mga OFW organization. Kasi alam mo mga kababayan, medyo sakit na nating mga Pilipino ito, lalo na yung mga OFW natin. Alam nyo yan, na meron talagang minsan kiskisan among OFWs, even if pareho sila ng pinaglalaban, nagkikiskisan. Pero ngayon, nag-unite for one cause, which is bring back Duterte, di ba? Pero yung kabilang kubol, ano ginagawa nila? Ayun, pati yung kapatid nilalaglag, o di ba? Ang lupit. Mamaya pag-uusapan natin 'yan, ha. Malupit talaga itong Marcos na ito. Ang una niyang nilaglag yung tawag dito, yung kanyang executive secretary na loyal ally, loyal defender. Ngayon, nilaglag niya, di ba, si E.S. Rodriguez. Tandaan niyo yun, di ba? Pero akala natin, sagad na yun. Kasi sabi natin, grabe naman pagka-traidor nitong Marcos na ito. Di ba? Nilaglag niya yun. Pagkatapos naman niyang nilaglag yun, inilaglag naman niya yung kanyang partner. Sino? Si VP Sara Duterte. O, di ba? Kita nyo naman kung anong nangyari. Pina-impeach. Pati yung taong nagpalibing sa kanilang ama ay nilalaglag naman nila ngayon, di ba? Which is si Pangulong Duterte. Nalaman natin through the hearing that there was no red notice. Sa madaling salita, we are not even obliged. Even nga may red notice, we are not obliged to give o to send PRRD right away sa The Hague. Pero ano ginawa nila? Yun po, dahil sa kagustuhan nitong ni Bongbong Marcos, dinala ho kaagad-agad sa The Hague. So nilaglag na naman po nila mga Duterte, di ba ho? And last not but the least, ika nga, ha? Nilaglag naman niya ngayon yung kapatid niya. Di ba? Pag-uusapan natin yan, unya-unya. Ganyan no ka, ewan ko kung ano matatawag mo pa ba? Tao pa ba yung ganyan? Tao pa ba yung ganyan? O sadyang, ewan ko, ayoko naman sabihing sabog, pero hindi ko alam kung anong klaseng ugali yan, kung anong ugali yan. Marami naman kasi ibig sabihin ng sabog, mga kababayan. Hindi naman ibig sabihin adik. Hindi yun. Marami ibig sabihin ng sabog. Kunwari, ikaw, bagong gising ka. Di ba? Ang gulo-gulo ng isip mo, ang gulo-gulo, hindi ka para bagang hindi ka makakilos ng tama. Yun, pwede kang tawaging sabog ka na naman, ano? O kaya naman pag nakainom ka, pwede rin yun, di ba? Hindi ibig sabihin ng sabog, adik ka agad, ha? Bahala na kayo mag-isip. Pero para sa akin, hindi ibig sabihin ng sabog ay adik. Maaaring ikaw ay wala sa ulirat, ika nga. Wala kang hindi mo alam kung ano yung mga desisyon sa buhay mo. Kaya ang gulo-gulo mo. Kaya nga sabog eh. Sabog yung desisyon mo. Kasi nga magulo ka, ika nga. Ganun ang dating nun. Pag-usapan na ho natin. Bakit ko ba nasabing meron na bagang people power? Bakit? Bakit ko ba nasabi yon? Kasi mga kababayan, talagang matindi ang nangyayari worldwide. Kung susunod po kayo, titingnan nyo po yung aking Facebook account na Pyron Cristobal. That's my real name. At nandun naman yun, naka blue check yun, tapos may nakalagay doon, Banat Bay. Pag tiningnan nyo po yun sa Facebook, i-follow nyo na po ako, Byron Cristobal. Pag tiningnan nyo doon, sineshare ko yung mga nangyaring event ngayong araw na ito. It is really overwhelming. To the point na, paano nangyari ito? As in, people were amazed. People were shocked. Even foreigners are really shocked. At ang halimbawa ko na nga po doon, ay yung aking pong inatinan mismo dito sa Japan. Alam mo, nung una, medyo, walang biro ito. Hindi ko lang sinasabi pero meron akong doubt na, kasi last week lang, nag-rally na ho sila yung umuulan.
Maraming tao na nun. As in, marami na. Sabi nung kaibigan ko, kasi si kaibigan ko si Bojo sinasabi niya nga sa akin, napakaraming tao na nun nung umuulan na yun. Nandun din siya. Tapos sabi ko, naku, aatin pa kaya yan? Kasi tandaan ninyo, ang mga OFW, yung holiday o yung tinatawag na day off nila, precious yan Alam ko yan kasi naging OFW ako sa Middle East So yung pag sinabi mong trabaho ka, nakalimutan ko na kung anong araw ang day off namin doon. I think Monday ata yung day off namin doon kasi Thursday and Friday yun yung big time. May show, di ba? So ang alam ko noon, Monday. So looking forward kami noon na magma-Monday na, day off na. Diyan na ako maglalaba, diyan na ako magsha-shopping, diyan na ako pupunta doon sa pasyalang gusto kong puntahan. Yan ang OFW, yan ang buhay ng OFW Marami tayong gusto mong pumunta, tumingin ng isang gamit, doon ka i-prepare mo na yun yung day off mo na yun. Kaya nasa isip ko, 2 day off na isasakripisyo ng mga OFW dito sa Japan kasi mantakin mo, 'di ba? Hindi sila nag-day off nung lakaran, nag-rally pa sila. Ang haba naman ang rally dito, hindi mabilisan, mahaba. Nagkataon lang kanina maikli kasi nabigla yung pulis. Nagagalit yung pulis sa amin kasi nga ang expected lang hundreds lang sa tingin ko umabot ng 1,000 yung naglalakad kanina at talagang na-paralyze yung Shibuya. Alam mo, ako nga yung nahihiya kasi dito mga kababayan, ang konteksto sa Japan, dito people are courteous. People are nakaano na sa embed na sa puso nila yan at sa isip nila na hindi ako makakaistorbo ng kapwa. Mula bata hanggang paglaki yan ng training ng mga Hapon. Kaya nga kung papansin niyo, lagi kong pinopost yan. Isa sa mga na-enjoy ko dito yung coffee shop. Kasi ang coffee shop dito, coffee shop talaga. Hindi yung sa Pilipinas, yung coffee shop parang ginawang palengke na tinatambayan ng ingay-ingay, nagchichikahan. Dito hindi, ang coffee shop, pupunta ka doon mag-isa, magbabasa ka. O di kaya may magko-computer ka. Yung talagang walang ingay. Pag nagsalita ka doon, medyo mapapatingin sa iyo yung tao kasi parang ang bastos mo naman. Nandito para matahimik. Sa tren, ganun din, tahimik. Kahit nga po paglasing ka Paglasing ka, yung mga tao dito talagang nakayuko lang, nakaganon lang Sa atin, paglasing ka, parang siga ka di ba? Paglasing ka sa Pilipinas, parang pagmamayari mo yung bar. Ano yan? Pilipinas, bahay na yan. Bili mo itong ito. Dito hindi ganun. Pagka dito, maingay sila dun sa table mo, kayo. Pero pagkatapos puro ganun pa rin Lasing na yan Kasi nga, ang nila dito, huwag kang makakaistorbo ng kapwa mo. Dito, ganyan ang senaryo sa Japan. Kaya nga kanina, grabe papakita ko sa inyo, sobrang naistorbo yung Shibuya. Mantakin mo linggo to. Ang daming tao sa Shibuya. Tapos itong mga Pilipino naglalakad paikot-ikot. May dala-dala. Tapos sumisigaw. Ayaw pa naman ng mga Hapon yan yung sumisigaw. Ayaw nila yan kasi maingay. Pambihira, non-stop yung Duterte, bring back home Duterte. Mga ganun. Ako nga gusto ko na sumayaw kanina nahihiya lang. Ako medyo ako kanina Para sa mga kababayan natin nandito kanina, medyo nahihiya ako kanina kasi alam ko yung kultura ng mga Hapon hindi ganito Hindi yung maingay. Pag nag-rally sila, ewan ko, parang may prayer rally. Parang ganun sa kanila mag-rally. Diba, pag nangangampanya sa kanila, tahimik lang. Ganun lang wala na yung sa atin palaman. Duterte. Ganun parang iskandaloso, di ba? Kanina mga kababayan, para mas ma-imagine niyo yung nangyayari. Ipapakita ko sa inyo, Eto, hindi ko naman in-edit na to kasi wala na akong time mag-edit. Basta pinatche ko na lang. Tingnan ninyo kung gaano na antala ang trapiko ng Shibuya. At saka ng paikot yan paikot. Ito. Saan na yan?
Kita nyo kung gaano kadaming tao? Yung sigaw dito, may iba yung sigaw dun sa likod. Kasi nga, sa sobrang haba na niyan, hindi na magkakarinigan yung isang sigaw. Ang ano dyan, kaya ginawang marcha-marcha yan. Kasi doon sa, dapat kasi sa Hachiko yan gagawin. Alam mo sa Hachiko, yung aso na estatwa doon sa Shibuya. Kaya lang, pag inilagay mo yan, wala. Wala. Siguradong magulo. Overflowing doon sa statue. Kaya inilipat sa malapit na park. Tapos nung inilipat sa malapit sa park, bawal naman mag-stay doon kasi maliit din yung park. So sabi, maglakad na lang. Sige, maglakad. Si Banatbay pa naman. Medyo matanda na, masakit na ang mga kalyo-kalyo, mga tuhod-tuhod. Kaya nung lalakad na yan, grabe ho yan. At take note mga kababayan na hindi ho ito magkakakilala. Okay? Yung mga organizer magkakakilala. Pero the rest, talagang kusa lang silang nagpunta. At alam nyo, marami akong pinupuntahan. Kasi dito, mga kababayan, siyempre, ang trabaho ko ho, alam nyo naman, entertainment ako. So, yung mga kaibigan kong mga Hapon, may mga umisiyan dito. So, pinupuntahan ko yung mga umisi nila dito, chinecheck ko bilang consultant nila, sinecheck ko yung mga lugar. Pag check ko ng mga lugar, kahit to sa mismong umisi, meron silang event na Duterte event. Ganong kalupit mga kababayan. Kahit yung mga nandun, mga ano na ho yun, mga residente na po yun. Nag-i-event sila para kay Duterte. Magkukulay green sila, may papalabas silang video. Ganon kalupit yung nangyayari dito sa Japan. Talagang, alam mo yung, sabi ko nga, eto nga gusto ko lang mga kababayan, una sa lahat, gusto kong pasalamatan po si Bongbong Marcos. Palakpakan natin. Pasalamatan si Martin Romualdez. At higit sa lahat, si Torre. Dahil sa inyong tatlo, nagising ang diwa ng mga Pilipino. Dahil sa inyong tatlo, yung mga natutulog na walang pakialam sa politika, nabubuhay lang para sa sarili nila. Naintindihan ko yun kasi mahirap sa Pilipinas, mahirap na dito. Pag nandito ka na dito at detach ka na sa nangyayari sa Pilipinas Pero dahil sa inyong tatlo, nagising ang mga diwa nila. Palakpakan natin sila. Kahit yung mga walang pakialam sa politika dito, ay nako, yung mga kasama ko dito na mga nagiging kaibigan na natin dito na ang kanilang mga buhay ay malayo naman sa Pilipinas, malayo na. Wala na, dito na pamilya nila, nandito na lahat, wala na sila doon. Pag nagkita kami ngayon, grabe ang tanungan, ang bibigat, parang hirap sagutin. Mamaya sasagutin natin yan. Ang tanong kaagad nila sa akin, may pag-asa pa ba si Tatay Digong na mauwi? Mamaya sasagutin natin yan. Kasi alam nyo mga kababayan, yan po ang tanong ng bawat isa. Anong nangyari sa Pilipinas? May pag-asa pa ba? Panoorin muna natin to. Pansin nyo, magkakaiba itsura ng poster. Yung mga tarpaulin. Alam nyo kung bakit? Kasi kanya-kanya yan. Hindi yan yung organizer. Ito bitbitin nyo to. Ito, bitbitin nyo. Hindi, kanya-kanya po silang paggawa. Yung isa nga dyan, nakita ko sulat pa As in, sulat, Japanese ang pagkasulat. At tas tinanong ko sa kanya, ate, anong ibig sabihin yan? Baka mamaya nagbebenta ka na ng soft drinks dyan. And then, sabi ni ate, ibig sabihin nun, pinapaliwanag niya in Japanese para nababasa ng mga Hapon na nakakakita that yung president namin kinidnap at walang kasalanan yon at dapat ibalik sa Pilipinas. Ang galing ni ate, nakalimutan ko lang picturean, ngayon ko lang naalala, dapat pinicturean ko talaga. Kasi nga, bangingi pa ako niyan. Gagigising ko pa lang yan na yan nakagad na pinuntahan natin. Wala pa akong kape niyan
Pasensya na po pala kanina ha, yung mga dumadaan kasi gusto ko man po makipagpicturan. Napapagalitan tayo pag tumitigil yung linya kasi naglalakad dyan Pag tumigil, sumisigaw yung pulis. Gumaganon yung pulis. Kaya tuloy, naiilang ako. Baka mamaya ipa-deport ako Sabi na, ang gulo-gulo nito Nagpipicture-picture. Baka mamaya gano'n yung sinasabi. Tapos biglang ako. Sabihin, hindi ka pwede makipag-rally dito. Hindi po ako nagra-rally. Nagbibideo po ako. Nagbablog po ako. Kita niya tumatakbo kasi nga pinabibilisan ng pulis Kasi isipin mo imaginein mo, kayo mga nakapunta na sa Japan, may imagine nyo yan, pinatigil ang traffic dahil lang sa haba ng linya. Ang haba ng linya na yan. Pinatigil ng mga pulis ang traffic. Sigurado ako busit na busit yung ibang mga Hapon dyan. Bakit po? Pero wala silang choice Actually, tinatanong nga nila yung ibang mga may mga Hapon na sumama, mga asawa siguro ito. Tinatanong nung ilang mga Hapon na dumadaan kung ano yun. Tapos yun nga, pinapaliwanag. Hindi po, lakad po. Kita nyo, tigil. Isipin nyo ang tagal na tumitigil ng traffic na yan dahil lang sa atin. Sige po, lakad lang po. Katanggal yung mga taba natin, kanina. Mga kababayan ko sa Japan, Ang hirap tumakbo, tumatakbo rin ako dyan, Lakad po. Dito. Ayan, Hindi nila sinabi marathon pala to. Akala ko marcha lang. Grabe. Pamihila. Dito na mga Hapon. Ayun na. Ayun yung naka-megaphone yung mga pulis. Lakad lang to. Ba't ako tumatakbo? Bring back Duterte! 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 Siyempre, ang mga matitigas na mga taga-SMNI, palakpakan natin mga matitigas na taga-SMNI. Mabuhay kayo, sir. Yan ang masasabi mo una sa lahat, walang bayad. Bakit? Kitang-kita nyo naman, hindi nagtatago yung mga aktivistang mga NPA nakagano may hawak na tarpaulin nakatago yung mga muka. Alam mong binayaran. Unlike dito, kita nyo naman, iba-iba pa nga yung sigaw. Bakit? Kasi organic di ba? Pag organic ka, iba-iba yung sigaw, hindi kayo tinuturuan, iba-iba yung tarpaulin. At alam mo, mamaya may kikwento pa ako sa mga inside story. Mga inside story. Gusto niyo malaman? Unya. Ito, maganda ito. Yung ending, nasa ibabaw na kami ng bridge. Kasama po natin si Banat Bay. Ngayon, si Bojo ang ating kaibigan. Everyday kita pinapakinggan! So ito, dalagbit-bit pa si Romualdez.
Kita niyo yan, no? Oh, haba nun, no? Oh. Oh. Walang bayad dyan, mga kababayan. Organic. Walang kinuha sa payatas, yung mga ganun. Walang ganun. Walang kinuha sa tundo, walang ganun. Yan o, organic talaga. Grabe o. Alam mo mga kababayan, hindi lamang po sa Japan yan. Para lang sa kaalaman ninyo, hindi lamang po sa Japan yan. Nangyari ho yan sa Canada. Meron ako nakita today, na i-post din nila, Canada, sa Saskatoon ba yun? Saskatoon, ewan ko paano pronounce yun. Grabe, nakita ko, snow ha. Pero lumalakad yung mga tao. Hindi ho biro snow dyan sa Saskatoon ha. Nagpunta na ako dyan. Yung snow dyan, hindi katulad ng snow sa mga Asian parts like Japan, Korea. Yung snow sa Canada, yellow. Dito kasi powdery pa eh. Yung matitiis mo pa kahit papaano. Powdery yung ngayon pagka kinuha mo powder, 'di ba? Yung sa Saskatoon, pag lumapag, yellow, madudulas ka, ganun. Ganun yung mga ano, katulad din sa New York, ganun din eh. Matindi pero grabe, hindi mo napigilan yung mga naglalakad po na mga kababayan natin. Oh, ito pa, papakita ko sa inyo rin ito ha. Ito. Sana, ito naman yung sa mismong sa Netherlands. O, kita niyo yan? Grabe din po yan, no? Ang dami talagang tao na nagpunta. O, pakita natin yung video niya para baka sabihin ninyo, edit yan. Alam mo naman yung mga ulul na mga tanso vlogger na tatanga-tanga. Ito pa, isa pa to, sa Canada, oh. Ito naman, ayan, yan, sa Canada. Yan, sa Canada. Vancouver. Lupit, oh. 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 Kaya alam nyo mga kababayan, ha? Ito pa, susunod, oh. Ito pa, papakita ko pa sa inyo sa ano to, The Hague mismo, sa Netherlands. Oh. Ano ang sigaw ng masang Pilipino? Sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Sino ang mahal ng mga Pilipino? Duterte! Duterte! Grabe. Nakakakilabot. Wala talaga. Pasalamatan nun natin si Bongbong Marcos, si Romualdez at saka si Torre dahil sa inyo nagising ang diwa ng bawat Pilipino. Gusto ko lang po hantugan ang ating yan ha. Na andito ngayon. Okay. Yan ha. Para lang. Sandali. Chotomate. Yan, easy lang. Okay? At kahit to sa sa Maynila, meron sa Pilipinas, meron din po sila Boss Dada, nagpunta naman sa saan ba itong pinuntahan ng mga banateros na ito. Ito mga banateros na ito eh. Nagpunta sila sa ito yung kapatid kong Ewan. Ito rin yung mga dalawa ko pang kapatid na naiwan sa refrigerator. Ayan nagpunta rin sila. Gusto nyo bang pumunta sa Japan? Naku po. May mga visa po yan. Oo, may mga visa po yan. Si Coach Oli at saka si Boss Dada may visa po yan. Kung gusto nyo silang pumunta sa March 30 at saka ako, i-request nyo lang po sa SMNI. Sabihin nyo sa SMNI, pwede po ba? Natin sila, bombahin natin. Biro lang. Papuntahin kasi siyempre may trabaho kami. Diba? Meron kami trabaho sa SMNI. So, para papuntahin kami dito, kailangan malaman ng sabihin nyo sa kanila, punta kayo sa SMNI page. Nire-request po namin ng banateros pumunta dito sa Japan. Ganyan. Yeah. Sama-sama tayo. People power tayo. Kaya naman, nire-request po namin pumunta ang banateros sa The Hague. Yan. Ganon. Kung gusto nyo kami makita, kung gusto nyo lang naman, pero kung ayaw nyo kami makita, wala namang problema, wala tayong magawa. Talaga dyan, hindi nyo kami gusto makita, wala tayong magawa ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit
Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa